Isang malaking hamon para sa bagong kalihim ng Department of Public Works and Highways ang paglilinis o pag-aayos ng budget ng ahensya para sa susunod na taon. Paliwanag ni Secretary Vince Dizon, hindi madaling trabaho ang pagrerepaso ng kanilang panukalang budget para sa 2026. Aniya, isang linggo lamang ang naibigay na panahon sa kanila upang ayusin ang spending plan o budget proposal na inaabot dapat ng 6 na buwan sa paghahanda. Pero if you ask me, am I 100% confident? Of course I'm not. I've only been here for 2 weeks. No? And I'm being asked to do an impossible task of cleaning up a budget that was already made for the last 6 months. So, if you ask me, am I 100% confident? I'm not. Bagamat hindi masisiguro ng kalihim ang ganap na pagiging epektibo ng plano sa paggastos ng ahensya, binigyang diin ni Secretary Dizon na titiyakin niya ang transparency at mahigpit na pagsubaybay sa pagpapatupad ng mga proyekto. But I can tell you, wala nang flood control dyan na locally funded. As much as possible, talagang lininis na namin yan from duplicate projects. Yung mga completed na pinondohan pa dati, tinanggal na rin namin yan. At we will utilize the budget as efficiently as possible. But what I can commit is pagdating sa bidding, pagdating sa procurement, pagdating sa monitoring ng implementation, yan talaga ay babantayan na natin. Samantala alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., inalis na ang alokasyon para sa locally funded flood control projects sa revised 2026 budget ng DPWH. Ayon kay Secretary Dizon, 252.53 billion pesos ang halaga ng nasabing proyekto na tinapyas sa budget ng ahensya. Ngunit tanong ng ilang mambabatas, paano ang pagbaha na nangangailangan ng aktwal na solusyon? Ayon kay House Senior Deputy Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, paano ang pondo ng dredging sa kanilang lugar? Unfair naman po yun. Yun po matagal naghihintay. Tapos ang maghihirap ngayon, yung mga kababayan nating babahain sa susunod na taon. Itutuloy yung palpak, pagkatapos, hihinto yung matitino. Samantala, kinwestiyon din ni Cagayan de Oro 2nd District Representative Rufus Rodriguez ang kawalan ng budget para sa mga bypass roads sa kanyang distrito sa ilalim ng panukala ng DPWH para sa 2026. Nothing is left. That is the situation, Mr. Secretary. This is only about 900 million. That is why of the Region 10, the district of Congressman Rodriguez is the biggest reduction. Not because of flood control, but because of these bypass roads. So I am asking, appealing to the Secretary, can you restore this? Sa kabila ng mga katanungan ng mga mambabatas, tiniyak ng bagong kalihim ng DPWH na nakikipagtulungan na sila sa iba't ibang ahensya sa bansa upang masiguro na maayos at epektibo ang magiging paggamit nila ng pondo. Humingi tayo ng mga suggestions sa ating district at regional para siguraduhin na efficiently magagamit ang budget natin at hindi masasayang. Kaya merong nabawas, merong nadagdagan. Jedne Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.